Kasi eto natatawa din ako kasi nire-review ko yung mga ilang videos dyan na bakit, nung naalala nyo nag-rally tayo ng January 31, ano daw ba yung kaugnayan ng confidential fund, yung maling paggastos ng confidential fund ni VP Sara sa budget, no? Ito na naman kasi ang dami yung nagmamatalino eh. Discuss po natin yung buong budget process, no? Stages in the budget process. First stage is the budget preparation. Sa executive level yon. May mga sub-stages dyan. Pero ang idea nun ay binubuo pa lang yung budget at dinadraft. Ngayon yung presidente, ifo-forward yan sa Kongreso. Ang tawag mo doon ay budget. Kasali ka sa recitation mamaya. Budget legislation. Kasi ginagawa na nating batas yung pinorward na prepare na budget ng executive. No? Pero yung Kongreso natin can realign the budget, pero hindi niya pwedeng lakihan yung pie. Kasi during the budget preparation, sa executive, pinag-aralan na po how much are the potential taxes that we are going to collect. Ano yung inaasahan nating expenditure. So kung ganito yung kikitain natin, ganito yung expenditure natin, magkano yung uutangin natin? So yung buong fiscal management part na yon ay kasama sa budget preparation. At lahat ng information na yan ay pinapadala sa Kongreso. Okay? So pagdating sa budget legislation, kaya hindi pwedeng basta dagdagan na lang ng Kongreso yung lahat ng total na budget. Kasi nga, hindi mo pwedeng palakihin yung pie dahil ayaw nating dagdagan pa yung utang natin for fiscal prudence, 'di ba? So, kaya ang maximum lang na pwede nilang gawin, tama si Donsky, yan ha. Kaya dapat realignment lang, hindi pwedeng palakihin. So that's the second stage of the budget process. Ano yung pangatlong stage ng budget process? Prof. Dan. May magna ako. Ang third stage of the budget process, budget execution. So gagastusin mo na yung pera, balik uli yan sa executive. Kasama na to doon sa mga ibang arguments ng final na naman nating mga kaso eh. Kasi so ngayon, ang gagastos na doon, so yung appropriation is the same as legislation. So na-appropriate na natin. And then execution yung next, gagastusin na ng executive, no? Pero hindi kasama yung legislature dyan. Kasi nga, pag sumausaw sila, mala pork barrel na yon. And remember, the Supreme Court already said, hindi pwede na makialam. Sige, explain that. Hindi pwedeng walang post-enactment rule ang legislators. Ibig sabihin, pag nagawa nyo na yung batas, wala ka ng participation after. At kaya po naging unconstitutional yung pork barrel dahil pagkatapos silang gawin yung budget, may mga legislators sila yung nag-identify ng mga project na pupondahan ng pork barrel fund. Kaya in theory, bawal yan. Oo. So, yun yung isa sa mga argument ng final natin doon sa 2025 budget. No? Sa ibang case na naman yun. Babalikan natin yan sa future. And then, after ng budget execution, mayroong, ano yung last part? Yung last part is audit. Kasi tinitingnan mo kung tama ba yung ginawang paggastos ng executive. Accountability. That's the last part. Tama ba yung ginawang paggastos ng executive at naaayon ba to dun sa legislation na pinasa ng Congress? So part of the principle behind the concept na hindi pwedeng sumausaw yung legislature natin sa pag-implement na executive is also accountability. Kasi even if it's the executive that's implementing the government project, Congress can always, ito na yung mga oversight, kaya di ba naghihearing sila, minsan yung Congress mo naghihearing hindi lang dahil para gumawa ng batas, but to have that oversight if the agencies are doing their functions. So part ng accountability yun. Kung pinayagan mo yung legislature, makialam sa implementation ng projects ng executive, magkakaroon na ng conflict of interest in terms of demanding accountability. Diba? And then, ang may major role din dyan sa accountability, syempre, Commission on Audit. Okay? Nasa nosebleed na daw si Alan. Ulitin ko, there are 4 major stages of the budget process. Preparation, done by the executive. Legislation or appropriation, inappropriate mo sa executive
legislation done by Congress, execution or implementation done by executive, and then accountability or audit done by COA. So every year, tuloy-tuloy yung budget process natin. In fact, may overlap. Kasi habang nag implement ka, nagpe-prepare ka na rin ng budget for next year. Nag-audit na rin yung COA. So tuloy-tuloy yan. So now, my question. Dahil sabi ng mga nagmamaganda, hindi naman kasali yung confidential fund sa budget process. Bakit nyo sinasama pag nagko-call kayo ng issues ng corruption sa budget? Bakit mo sinasama ang confidential fund ni VP Sara? Dapat after nyo manood ng episode na to, kayo nyo nang sagutin yun. Yes po, MX. It's the same process cycle sa LGU level. Ganon din yun. May planning, yung preparation and planning. In fact, ang importante pa sa LGU, kapag nagpe-prepare ka ng budget, dapat meron kang annual investment plan. Yung annual investment plan mo, dapat naayon sa development plan ng local government. So may medium-term development plan ka. Lahat. So hindi lang basta-basta yan ka pwedeng magkaroon ng mga items sa budget mo kasi dapat naka-align yan dun sa development agenda nyo sa local level. Kaya dapat mag-participate kayo. Prof. Dan. Stress ko lang, no? Pag nag-budget deliberation, hindi lang realignment yung options mo dyan. Kasi kung government ka, kung executive branch ka, kailangan mong i-justify. Yes. Sinasabi mo sa Congress, kailangan ko itong pera na to para sa mga proyekto ko, ito yung gagawin namin. Pag hindi mo makonvince yung Congress, hindi niya kailangan ibigay. So, hindi mo pwedeng taasan yung, palakihin yung pie, pwede mong paliitin. Yes. Yan ang nangyari kay sa office ng Vice President. Yes. So, pwede yun. Pwede kang tanggalan ng mga items, pwedeng bawasan yung budget mo. Tapos, pwede yung ilipat sa mga ibang proyekto, ibang department, diba? So, to some extent, yung mga nagiging insertions ay hindi problematic at legally nangyayari naman siya, especially kung dadaan sa deliberation process. Nagiging problematic siya at nire-raise natin siya na issue. And interestingly, na-discuss to dito sa sa PhilHealth discussion. Ito ba yun? Kaya may slide. Ayan, may slide si Prof. Dan. Siyempre dahil kasama natin siya ngayon. Ay, ba't lumiit? Ayan. Nansin niyo, isa sa Readable mga po bagay ba? na na-discuss ni Justice Kagiwa ay yung BICAM report. Kasi, like sinabi namin a million times before, di ba? Ang dapat nagre-reconcile ang BICAM ng version ng Senado at yung version ng House of Representatives. Ang sinasabi niya dito, wala namang provisions dito sa yung pagkuha ng pera ng PhilHealth. So anong nire-reconcile nyo? So tinatanong niya yan dahil isa yan sa issue na raise ng ibang petition. Yes. So 'di ba kasi consolidated petition po to, hindi lang kami yung nag-file. So yung ibang petition sinasabi Petition nila, Attorney Colmenares. dapat daw tingnan ulit kung maaring gawin to ng Kongreso. Kasi wala to sa saligang batas eh. Ito lang yung mga rules ng Congress. Paano pag iba yung version ng House, iba yung version ng Senado? Kaso nga, sabi nga ni Prof. Shelo, hindi lang sila nagre-reconcile. Minsan madami na dadagdag dyan. Kaya tayo nagkakaproblema ng ganito. Yeah. Actually, maganda din yung na-raise ng mga issues kasi sinabi nila, but BICAM is not Congress. 'Di ba? Yung may function ng ganyan, realignment, etc., Congress. But BICAM is not Congress. Diba? So may kaya very exciting tong mga magiging desisyon ng Supreme Court kasi feeling ko i-cover nila yan. Balikan ko lang yung question ni Ronnie dito. So ano yung role ng Senado sa budget? So pag sa legislation po, budget legislation, so papadala na yan ng executive, presidente, endorse na yan sa Congress natin. Congress natin, upper house and lower house. House of Representatives and the Senate. Maunang magdi-deliberation ang House of Representatives. Pagkatapos ng deliberation nila, ifo-forward nila yan sa Senate. And then Senate can do its own review and deliberation of the same budget. Kaya ngayon... So, defend mo both houses. Oo. So, kahit na nag-planning kayo, nag-consultation kayo at the executive level, pagdating nyo sa Kongreso,
kailangan nyo ipaliwanag yan. Tapos, ang idea nga, habang nagpe-present ka dyan, kaya mandatory, dapat kung manghingi ka ng pera, magpaliwanag ka. I-explain mo yung historical performance mo, nagawa mo ba yung trabaho mo, na nagwawarrant na bigyan ka ng dagdag na budget. Kaya naalala nyo, nung deliberation, hindi nagpapakita si VP Sara, pero naghihingi siya ng napakalaking budget, pero di siya nagpapakita. She doesn't want to explain kung ano yung mga na-accomplish niya, ano yung plano niya. And that is now part of the one of the items sa impeachment niya. Ah, Diba? she wasn't doing her job. In fact. Yes. To simplify it. Mayroon lang tanong kanina, no? Kung manalo tayo sa kaso, merong accountability ba raw si Recto? Wala. Dahil ang ginawa ng DOF, yun na nga, sang-ayon sa 2024 budget, meron silang sinasite na provision na napasok doon sa BICAM. So legally, may basihan yung ginagawa niya. Yung sinasabi namin sa kaso, labag sa saligang batas, yung basihan niya. So kung unconstitutional yung provision ng GAA, I hate saying that, sorry, ng General Appropriations Act, lahat ng ginawa nila, wala nang basihan at nagiging illegal na. Sabi ni Shalmer, pero may ni-raise na criminal act daw po. Yes, dun May theory na, sa final na kaso nila Justice Carpio. I think ang theory nila is the technical malversation daw yan. Yan. So yung yung nagdedepensa sa Confi Fund, bakit siya related sa budget? Kasi multiple level. One is execution. Ginagastos mo yung pera ng gobyerno. So paano mo siya ginastos as confidential fund is also part of accountability. So dalawang stages yun, no? Binadgetan ka, paano mo siya ginastos sa execution, paano mo siyang ginagastos, tama ba? At yung accountability, naaayon ba sa batas? So, sa mga nagtatanong na bakit kasama si VP Sara sa pinananagot sa issue ng budget, kasi nga po ganito. Yan ang budget process. You can Google it. Nasa yan? Basic Public Administration tsaka Public Finance 101. It should be. Diba? So, alam nyo na ngayon yung buong budget process, both at the national and local level. Nga actually ng DOF, Department of Finance, yung mga government argument nila. Because interestingly, Secretary Recto was also given the opportunity to deliver a speech. A speech. Oo. Pero na-surprise na ako. Akala ko usually nadidinig mo yung mga ganong speech sa Congress. Interesting kasi I've never seen any other time na pinayagan magbigay ng speech. Oo. But in any case, so this is a Department of Finance social media card. So isa-isahin natin. Yan. Sabi nila, okay, we are still recovering from the pandemic that gave us the hardest economic blow. That's true. Bababa talaga yung economic activity natin yun. And the government had to borrow more money. Yes, that's the biggest deficit that we had. Yes, and actually not in 2024, even during the time ni Duterte, nagkakaroon na ng pag-sweep ng funds ng government, no? But this is actually interesting for me, na nagkaroon pa ng mandate sa 2024 GAA to collect the excess funds of government-owned and controlled corporations. Kasi, alam niyo po, yung bawat batas, alam niyo bawat GOCC natin, nakikreate yan ng specific law, no? At nakalagay doon sa batas na yon na may mandate sila to remit the revenue, yung mga kinikita nila, beyond doon sa money na kakailanganin nila to maintain the corporation. They have to submit it, to remit it to the treasury. Naalala niyo yun, nung nagkaroon tayo ng PowerPoint, diniscuss ko na dito yan, di ba? Yung two sources of government revenue, the tax and non-tax. Nag-slide na tayo doon, di ba? Lagi kasi tayo magkasama. So, sa mga taxes, yan yung tax sources ng government, which is about 90%. Yung total revenue natin nagagaling sa tax. About 10% comes from government corporations. Ano yung mga government corporations and non-tax revenue? So, halimbawa, yung mga share natin ng royalty from mining companies. Sabi ni Shalmer, meron, natandaan na niya. Na-discuss, okay. Sabi ni Donsky, sige nga, Donsky, explain. Sa classroom, ganun yun, diba? We discussed it.
We discussed it. So those are the non-tax revenue, pero automatic yon na nagre-remit na sila every year. So my suspect is when they inserted this provision sa 2024 GAA, they were really targeting PhilHealth. Kasi yung PhilHealth, nakalagay dun sa batas na nagmamandato sa PhilHealth, hindi niya kailangan mag-remit ng pera kapag may revenue siya or may excess money siya, etc. etc. Kasi nga, malinaw sa mandato ng Universal Healthcare na kung may pondo, gagamitin mo lang yan to expand the services kasi nga kailangan nating ma-achieve yung universal healthcare na walang Pilipino. Yun ha, walang Pilipino ang makaka-experience ng catastrophic health expenditure. Ano ibig sabihin ng catastrophic health expenditure? Yung maubos-ubos na yung savings mo, nabenta mo na lahat ng ari-arian mo para lang makapagpa-ospital at makapagpagamot. Yun po yung punto na sinusubukan nating iwasan. At hanggang ngayon, lahat naman po tayo doon. Si justices, tayong mga private citizens, and even government, nag-agree na hindi pa natin na-achieve ang universal health, yung intention ng universal health insurance, no? At sabi nga ni Professor Solon, napakaliit lang ng contribution ng PhilHealth sa total na gastusin natin. Yan. So, dito, sinasabi nila, kaya nagkaroon ng sweep para ayusin yung ating financial position. Yan. So, it's a temporary and common sense approach. Lagi-lagi nilang binabanggit yan. And the reason why they're doing this is dahil nga may mga utang tayo na kailangang bayaran, may extra pera ang PhilHealth, kuhanin muna natin ito dahil ayaw naman nating i-tax yung mga tao. Diba? Pero ang argumento po dito ay, gusto mong i-discuss? Ako na? Ikaw siguro dapat. Ako. So, ang argument naman po dyan ay hindi dapat batayan lang ang temporary and common sense approach. The approach to addressing the fiscal problem of a country should be legal. First, it has to be legal. And then you can do the temporary and common sense. And legal. Di mo pwedeng basta-basta kukuhanin na lang yun, diba? Dahil lang, ay may extra fund. Yun pa nga question pa nga kung may extra fund. Actually, kino-question ko rin tong temporary and common sense. Kasi ang fiscal management ay hindi lamang revenue side, hindi lang yan paghahanap ng pera. Kaya tama si Chief Justice that this is a budget issue. Kasi kung pinipresenta nila dito ng Department of Finance, nandun din naman yung DBM kasi respondent din naman sila, na kailangan kasi natin maghanap ng kaperahan para bayaran ng mga utang at pondohan ng ating expenditure. Pero kasi bahagi ng proper management ng fiscal position natin ay tingnan mo din yung expenditure side. 'Di ba? Ito ay na-brought up dun sa mahabang diskusyon sa Supreme Court. Kasi na-bring up yung unprogrammed appropriation, mga insertion na nangyari sa BICAM deliberation. Kasi kung talagang gusto nating i-manage yung deficit, hindi lang yan yung paghahanap ng revenue. Kailangan mo ring i-manage yung expenditure. Bakit tayo lumaki yung unprogrammed appropriation? Bakit pinayagan yung mga ganitong insertion sa bicameral conference? Parang dun pumapasok yung, tama, common sense, pero common sense ba yan? Parang yung tumatakbo sa utak ko habang pinapakinggan ko yung argument ng common sense and temporary. And babalikan ko nga doon sa importanteng elemento, legal. Diba? Legal. Tapos ito yung sinasabi nilang moral imperative kasi nga ayaw na nila people suffer, diba? Prudence and negligence, additional tax, etc. etc. Pero ito na-discuss na natin din to, I think, one time, diba? Na kasama din sa management ng revenue side ay hindi lamang yung paghahanap kung saan mo kukuhanin yung pera, pero siguraduhin mo may maayos na flow. Ito, another very interesting discussion, no? Sabi nila, yung kinuha naman naming pondo sa PhilHealth ay ginastos din naman directly sa health-related projects. So dito po importante pag-usapan natin. There are a number of health interventions or health expenditure. One is public health. One is public health expenditure, health infrastructure, and then private
spending. Dito po sa budget, di ba sabi ko kanina, 80%, 50% of that earmarked sa PhilHealth. Yung remaining 20%, naka-earmark po yan sa Department of Health para pondohan yung mga public health concerns. Pandemic is a public health concern. Ano yung mga public health concern? Vaccination, malnutrition, pandemic, pagkalat ng mga sakit at an exponential level. Ibig sabihin, yung health intervention na kailangan natin gawin ay hindi na at the individual level. Bawa, ikaw ay nilagnat. Kailangan mo ng gamot. Private health expenditure yung tawag doon. Kasi ikaw lang yung nagkasakit, ikaw lang yung nangangailangan ng intervention. Yun yung function ng PhilHealth. To cover yung mga sakit natin na related sa private health events. Okay? Yung budget ng DOH, siya naman yung related sa public health and infrastructure. Ngayon, malinaw sa syntax natin, 50% of the 80% allocated for PhilHealth. The other items allocated for DOH. So magkaiba siya, private health, public health. Hindi ibig sabihin, kukuhan mo yung budget for private health, ilalagay mo lang dapat sa public health. 'Di ba? Di mo sila kino-compromise kasi complementing sila. At hindi ka dapat namimili between private health and public health. At kung kailangan pala ng additional pondo para sa mga ospital, etc., bakit hindi nanghingi ng additional na pondo ang Department of Health? Di ba? Ba't hindi ito pinaglaban ng DBM at DOF? Kung kailangan, alam natin kailangan ito to complement the budget ng PhilHealth to provide services to us. That's one. Yung pangalawang gusto ko ring i-raise kasi ang lumilitaw nga, yung mga public hospitals normally ang nagiging basehan at nagiging puntahan natin to tap itong mga services ng PhilHealth. Pero technically po, ang mandato ay participation both of public and private hospitals. Kasi may mga lugar na walang public hospitals, private lang yung nandun, diba? But the idea is, itong PhilHealth, dapat kaya rin niyang magbayad ng gastusin natin even sa private hospitals. Pero ang tanong, bakit ganun? Even if may private hospitals na, bakit hindi sila nagpa-participate sa PhilHealth? Diba? Ano sagot? So, kailangang aralin ng PhilHealth kung fair ba yung binabayad niya sa mga private hospitals. Kasi kung hindi fair yan at hindi na-cover yung cost, wala talagang magme-member na private hospitals. Fair ba? Efficient ba silang magbayad? Kasi kung yung reimbursement mo ay inaabot ng taon-taon, paano naman yung cash flow ng mga hospitals natin? Diba? Syempre, sila nag-i-incur ng private cost, ng cost to implement the healthcare, tapos walang guarantee kung kailan nila makuha yung reimbursement nila. So, nangangahulugan na kapag ganyan ang sitwasyon, mahaba dapat ang PC mo as a private hospital. Kung hindi, wala kang ganung PC, malulugi ka, magsasara ka. And that should be a major consideration for PhilHealth. Hindi po enough na nakakakita tayo na, in-expand na namin yung servisyo nyo. Nakatuwa nga kasi itong DOF naman tsaka DOH ina-associate nila na kaya nag-expand ang PhilHealth ng serbisyo dahil kinukuha nila yung 90 billion. Di ba kayo nag-expand ng serbisyo kasi nagkaroon ng public pressure? At kinasuhan kayo. At nag-ingay yung mga taong bayan. I don't think it's because kinuha nyo yung pera. Actually, hindi nyo kailangan kuhanin yung pera para mag-expand ng serbisyo kasi nasa board kayo. Kayo yung member ng board. Trabaho nyo yan. Oversight. Kaya medyo stretch lang po yung ganong argument ng government. At saka kino-call out sila every time sinasabi nila. Oo. Lagi nila sabi, expanded na po. Ang dami na namin serbisyong available. At dahil yan sa kinuha na namin sila ng pera. Napilitan silang magtrabaho at mag-improve ng serbisyo. Yep. Kasi yan yung argument ng government, 'di ba, na this is a disincentive for PhilHealth na hindi yung ginagastos yung pera nyo, kukuhanin namin. O pag kinuha namin, ayan, gastusin nyo na. And I think that's a cheap shot
in terms of explanation. Kasi nga, if you really want PhilHealth to improve its services, expand, review the coverage, improve the costing, pwedeng-pwede nyo yung gawin. HHPLS, diba? Kasi nasa board kayo. Yun yung At laging saka yun nakakalimutan. talaga eh. nakasulat sa batas. Yeah. Anong gagawin mo sa pera ng PhilHealth? Yun. Expand mo yung services mo. Adjust mo yung premium. May question dito si CB Romano. Attorney Dan, legally, pag nag-decide ang SC in favor sa inyo, anong mangyayari sa pera na nagastos na? Ilang bilyon din po yun. Sino magbabayad? Sabi ng DOF, ipapasok nila sa budget nila next year para merong ibabalik sa PhilHealth. Yun ang sabi But niya. that has to be on top of the regular budget of PhilHealth. Ha? Pero kapag pinabalik yan, kailangan pong gawan ng paraan ng DOF kung saan nila kukuhanin yung pera na yan. So malamang mangungutang na naman kasi parang hindi naman uso ang belt tightening sa Pilipinas. O baka next year medyo magtipid-tipid na sila kasi tapos na yung eleksyon. Ayan, ito pa. PhilHealth is not bankrupt. It is sitting in nearly 500 billion pesos in cash. Okay, sige. Kung marami talagang pera ang PhilHealth, at tingin ko ang interes ng taong bayan dyan ay i-expand natin yung mga serbisyo. At i-adjust natin yung costing, improve natin yung rate ng payment sa mga hospitals, including private hospitals, para naman magkaroon ng incentive sila to join the program. Diba? At saka, ito nga ang challenge ko dyan. Kung talagang ganyan kadami yung pera at ayaw magbayad ng government ng kanilang counterpart for 2025, suspend nyo rin muna yung pagbabayad namin ng premium. 'Di ba? Para fair. Kasi yung government sabi niya, ang dami-dami yung pera, hindi muna kami magbabayad. Bakit kayo lang di nagbabayad? Dapat kami rin hindi magbabayad. So for the year when the national government is not providing its counterpart and forcing PhilHealth to utilize its own fund, dapat kami rin. Libre din kami this year. Wala kami dapat binabayarang premium. Ituloy yung serbisyo ng PhilHealth. Huwag munang magbayad. At kaya po yung i-implement, no? Isang order lang ng admin order ng presidente to suspend the PhilHealth contribution this year. Pwede yan mag-suspend, diba?